Di mo kalain, 59 na ako, ma'am. Ang buhok ko, ma'am, hanggang dito nga ba, di ba? Tapos yung baywang ko noon, ma'am, ano lang, ma'am, 24. 24. Pero may anak na ko yun, ma'am. Ngayon. 4 na yun ang anak ko, ma'am, noon, nang pumasok ako dito. Ngayon, 34. 34, hindi na magkasya. Oo, di ba? Sisa na ako. Please, mukha kang mayaman. Oo, ma'am, kahit na wala lang pera, basta mayaman. Sa pagkain. Kain na nga, kain. Kasi inuna ko si Ma'am Arosal. Pag sabi ni Ma'am Arosal, kinahawakan ko ang kamay. Tapos sabi ni Ma'am Arosal, ay, pwede na to. Pero kinikibahan ako. Sabi ko, baka, pero hindi, kaya ko to. Sabi sa isip ko, kaya ko to. Kahit na mga boss to ang akin ititraining ako sa boss ko, kaya ko to. Linda, sabi niya ka na, Linda. Linda, punta ka dito. Ito na si Elsie. Ikaw muna. Kasi tapos na ako. Tapos sabi niya, pumunta si Ma'am Linda po. Then, in-interview ako. Ikaw ba ang mag-training? Sabi ko, upo, ma'am. Inawakan ko sa kami, maliliit. Ay, Arosal, pwede na to si Elsie isalang. Doon na, sige, sa itrium siya. Si Elsa David ang magturo sa iya. Tapos yun, yung sabi ni Ma'am Linda, papasok ka sa amin. Pero, ang bigay namin nga sweldo mo, sa isang araw, 75, sabi niya. Ay, ma'am, sige ma'am, okay lang. Sabi ko, kaya ko na yan, sabi ko sa kanya. Noon, ma'am, kasi ang pamasahe noon, sa Laguna pa ako, ang pamasahe, 30 pesos lang, balikan na yun. May 40 pa ako nga natira, may 45. Ang 45 yun, tinitipid ko yun kasi may anak na ako doon. 4 na yan, anak ko. Tapos namatay na yung asawa ko. Nakita ko na sila ni Miss Peli, Miss Elsa, sila ni Ate Aida yun, sila ni Ate Du, ni Ate Nili, ni Ate Mady. Kasama namin yun sa Etrium. Sabi ko, ay, ang ganda naman nila. Sabi ko, sarap naman sila kasi may ginagawa sila. Tapos, yung nakikita ko yung, ay, mga komisyon, mga ganun. Sabi ko, hindi, malampasan ko yan. Sabi ko naman. Pero parang, ano ko talaga, ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko talaga. Ano yung mga pinundar mo? Lupa. Nakabili ako, ma'am, ng lupa. Yung lupa na tinitirahan namin, sa tito ko yun. Kasi malawak ang lupa nila. Tapos kami, nakita niya nga, wala kaming lupa. Talagang tumitira lang kami sa mga lupa ng mga kamag-anak din namin. Tapos sabi niya, Elsie, bibigyan kita. Basta, hindi mo lang ikas. Installment mo lang, sabi niya. Sabi ko, ay salamat. Sige, bigyan kita ng 650 square meter, sabi niya. Tira kami doon, isang compound kami. Kasi yun lang ang pasalamat sila sa akin. Ning, ganito, ay salamat, ganito, mabuti naman. Ganito, ganyan. Tapos, uli naman, ito naman panahon. Nag-aaral ang anak ko. College. Diyos ko, sabi ko, bro, kapit lang. Sabi ko, God, araw-araw, God, tulungan mo ako sa pang-araw-araw, sa gastusin ko sa anak ko, nga makatapos. Kahit sabi ko, kahit isa lang, God, makatapos lang, na makatulong sa akin, di ba? Pagtapos siya aral, pumunta siya dito. Nagtrabaho siya sa Mercury Drugs. Tapos yun ang sweldo niya. Talagang mga wala siyang mainipon kasi gasto siya din sa kapatid niya. Kasi ako dito rin. Sige ko, sabi ko sa anak ko, sige lang na. Ay, teka, mangutang ako sa Coop. Sabi ko, minsan, diba, nangutang ako ng 100,000. Kasi sabi ko, kaya ko naman bayaran ng ganun. Sabi naman ng anak ko, Nay, talagang pinapautang ka ng boss mo ng ganyan kahalaga? Sabi ko, oo, kasi yun po, siguro nakikita man nila sa akin na baka masipag din ako, na ganito, ganyan. Nakapunta siya ng Qatar. Ay, siya na nagtulong sa amin. Yun na. 8 taon na siya doon, ma'am. Hindi siya nakauwi. Hindi siya nakauwi. Sa totoo lang, ma'am. Uwi sa ma'am, sa May, sa birthday ko. So, nakasurvive? Ay, ma'am, nakasurvive talaga, ma'am. Sobrang survive, ma'am. Grabing, talagang, ang sabi ko nga sa mga kapamilya ko, sabi ko, blessing na blessing ni God sa akin. Ano lang ako, ma'am, di ako nakatapos ng high school, ha? Sabi ko, iba mga tita ko, college. Wala man lang trabaho sa bahay. Matagal pa tayo magsasama? Ay, siyempre, matagal po tayo magsasama. Basta kaya lang. Yeah. Kaya lang, ma'am, ng katawan.